Naku mga kababayan, mga ka-art lover, anong nangyari? Bakit pumasa si Kibuloy sa Law Department ng Comelec? At ayon sa taga-Comelec ay pwedeng kumandidato si Kibuloy ngayong palapit na eleksyon. Bakit nga kaya? Alam naman ng taga-Comelec siguro na mayroong mga kaso ito at napakarami hindi lang sa Pilipinas kundi sa Amerika. Kaya anong nangyari? Atin panoorin ang ulat. Comelec sa mga petisyong ito. Pero isa si Kibuloy sa ilalim ng WPP habang nakakulong ngayon sa mga kasong child abuse at patandaang naghain ng COC sa pagkasenador si Kibuloy sa ilalim ng WPP habang nakakulong ngayon sa mga kasong child abuse at human trafficking. Wala pang tugon sa ngayon ang Comelec sa mga petisyong ito, pero isa si Kibuloy sa 66 na senatorial aspirants na nakapasa sa pagsusuri ng Comelec Law Department at maaring mapasama sa balota sa darating na eleksyon. Ito ay mix ng mga individual, maaaring incumbent, maaaring independent, may political parties pero hindi ganun kakilala, labor leaders, lawyer, doktor, sinama po natin lahat base sa kwalifikasyon at base sa aming pong determination. At kasama pala dyan ang kriminal at maraming kaso. Ay hindi mo yata alam yung batas nyo sa Comelec eh. Kaya i-review nyo sir ang inyong batas. Kasi bakit naisama nyo yung merong multiple cases, criminal case, Pilipinas at sa Amerika. Kaya paki-review po sir ang inyong batas dyan sa Comelec. Yung determination namin, base sa assessment ng Law Department, whether they have political party or they are independent candidates, hindi po yun naging basihan ng pag-i-include sa kanila. Mariing kinondena ni Senator Risa Ontiveros ang paghahain ng kandidatura ng religious leader na si Apollo Kibuloy na tatakbong senador sa 2025 midterm elections. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Ontiveros na sana ay magkaroon naman ng kaunting hiya si Kibuloy. Tinuligsa rin ito ang pagkakaroon ni Kibuloy ng lakas ng loob na kumandidato sa eleksyon gayong nahaharap ito sa patong-patong na mga kaso gaya ng human trafficking, child abuse at isang sospek na matagal nang nagtago sa batas. Bagaman karapatan anya ng bawat isa na tumakbo para maglingkod sa bayan, tiwala pa rin ang senadora na may sapat na kaalaman ang mga Pilipino para gamitin ang ating karapatan na maghalal ng mga lider na hindi gaya ni Kibuloy. Ito ang problema sa ating konstitusyon ay mayroong nakalagay na separation of state and the church. Ngayon, paano nagiging separate yan? Iyang pastor sa church yan eh. Tapos tatakbo sa politiko. Hindi pwede, di ba? Dapat baguhin ng batas. Hindi pwedeng tatakbo ang pari, ang pastor. Kasi nasa religious sector sila at maliwanag na nagsasabi ang batas na mayroon legal separation ang state, political state at ang church, religious church. At dito nagigimbal ang ating mga kababayan kung bakit pumasa si Kibuloy na isama sa 66 na qualified candidate ng Comelec para magiging tatakbo pagka-senador sa susunod na taon. Kaya nakakagulat ito, Kaya dapat ito i-review ng Comelec kasi talagang magigimbal ang buong bansa kung ganyan ang mangyayari na mayroong maging senador na napakaraming kaso. Ang nangyari, you filed, ang grupo ninyo ay naghain ng petisyon sa Comelec para questionin itong paggamit ni Kibuloy sa partido ninyo? Opo, katunayan po, kahapon si Attorney Matula is pong senatorial aspirant at Pangulo po ng Workers and Peasants Party ay naghain po ng reklamo kasama po ang buong partido laban po sa pagpa-file ng Certificate of Candidacy ni Pastor Apollo Kibuloy dahil yung po kanyang sinumiting ko na ay pirmado ng hindi otorisadong kasapi o pinuno ng ating partido. Teka muna, Julius, rewind tayo. Oh. Paano nagamit yung pangalan ng grupo ninyo? Una-una, miyembro ba yung si Kibuloy ng grupo ninyo? Paano napasok sa eksena yung grupo nyo? Ay, una-una po ay never pong na-associate with the Workers and Peasants Party si Pastor Kibuloy. At pangalawa, never din naman po kami nakarinig
ng anumang pahayag po niya na naging para sa mga manggagawa at para po sa mga adhikain ng mga manggagawang Pilipino tulad ng taas sahod, tulad ng pagwawakas sa endo, tulad sa pagkakilala sa ating karapatan, at wala rin pong official endorsement sa kanya. So, anomalous po yung pagkaka-issue sa kanya ng kanyang CONA dahil wala po sino man sa mga otorisadong opisyal ng Workers and Peasants Party na pumirma sa kanyang So, CONA. hindi ba weird yun? Napaka-weird. Bakit niya Oo. ginamit yung partido ninyo unless merong mga opisyal dyan na kaalyado niya at pinagamit sa kanya ang pangalan ng Pinayagan partido siya, niyo? oo. Tama. Walang respeto yung attorney ni Kibuloy. Ginamit yung partido, WPP, Workers Peasant Party of the Philippines. Ginamit yung grupo, yung kooperatiba. At wala ni isa mang opiser ng WPP na pumirma para sa CONA. Instead, si Mark Tolentino, yung attorney mismo ni Kibuloy, ang pumirma na nilagay doon siya ay presidente ng WPP. Di ba ano yan? Perjury yata yan, di ba? Yung ginamit mo yung pangalan ng grupo na hindi sa'yo. Kaya mayroong kaso yan. Yan agad ay isang makikitang ebidensya na pwedeng tanggalin si Kibuloy sa lista ng mga kwalipikadong kandidato sa pagkasenador. Ngayon, ay gumawa yata ng ibang grupo na WPP ang grupo ni Kibuloy kasi madali lang naman sila gumawa kaagad ng grupo kasi marami silang mga contacts. Kaya pwedeng gumawa sila ng ibang grupo na WPP din ang pangalan. At yan na yan ang isubmit nila sa COMELEC. Kaya diyan na magkalituhan na, malilito na ang mga tao. Ang yari. Grabe. Okay, balik tayo sa video. Yung po ang suspetsya po ng ating partido dahil nung pong hiningi namin sa COMELEC ang kopya ng CONA na kanyang sinumite, isa pong attorney Mark Tolentino di Omano yung pong nakapirma sa CONA na ito. At ng ating pong kapanayamin yung ating mga dati ng mga kasama natin sa Workers and Peasants Party. Dati pala pong bahagi ng WPP itong si attorney Mark Tolentino, pero ito po yung nung 2021 pa nang siya itinalagang Vice President for NCR. But come 2022, during the last elections, dahil siya po ay naging party list nominee na ng isang party list noon, ay nahubaran na po siya ng kahit anumang karapatan sa loob ng WPP at wala na rin po siyang otoridad na pumirma sa CONA. Tama. Ano yung WPP, Julius? Ito po yung Workers and Peasants Party. Ito po, it's also known as Workers Party Philippines or Labor Party. Ito po yung partido na nagbibit-bit kay Attorney Matula sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ano yung Federation of Free Workers? Iba pa yun? Opo, ang Federation of Free Workers naman po ay isang pambansang trade union, National Workers Organization po ito, na pinamumunuan din ni Attorney Matula na siya na pong ating national president for more than a decade. So ano po ang isasampan yung kaso laban kay Kibuloy? Matuturing ba na fraud ito? Nasampan na pala. Fraud po ba ito, sir? Opo, kasi po yung pong pagsumite ng CONA ay ginawa ng hindi otorisadong kinatawan. Ayan. Kaya po pwede po masabi itong misrepresentation. Pwedeng fraud. And in effect, dapat po hinihiling namin sa COMELEC na sa bisa nito ay ma-disqualify po siya at pangbukas din po tayo sa iba pa pong mga kaso na pwedeng maibukas dahil since this is fraudulent and sworn statements din po yung mga nakakabit sa filing ng candidacy na ito, ay pwede pa po talagang mag-open ito ng iba pang mga kaso laban sa kanya. Okay, so yan ang dapat i-review ngayon ng COMELEC sa kanilang law department. Yung law department ang tumitingin kung talagang qualified ka. Bakit maging qualified ang tao na mayroong napakaraming kaso? Di ba? At nakulong. Pwede ba yan? Pwede yata. Di ba? Pero sa pangalan ng ating moral principles, ay napakaraming kaso na kasi yan at hindi lang basta-bastang kaso, mabibigat. National threat ang
taong ito, kaya dapat ay ipending. Tanggapin yung kanyang application pero pending muna yon for more evaluation. Diba? Pero ang nangyayari, automatic eh. Bakit pumasa? Ngayon, sabi ni Lisa Ontiveros, ni Risa, na walang hiya si Kibuloy. Grabe, tumakbo pa. Kapal ng muka. Well, walang ibang magawa si Kibuloy. Kasi yan ang kanyang huling baraha. Kapag manalo siya na maging senador, ay mawawala lahat ang mga kaso niya. Diba? Yung kaso niya sa Amerika ay walang epekto yan kapag senador na siya dito sa Pilipinas. Meron na siyang shield, meron na siyang kalasag, immunity. Merong immunity ang mambabatas, hindi pwede makulong. Kahit nga si Gringo noon, di ba? Hindi nakukulong dahil senador. Ayan, kaya yan ang ano diyan. Yan ang butas na nakikita ng grupo ni Kibuloy na dapat tatakbo talaga siyang senador at ibuhos nila ang kanilang pera diyan para manalo. Meron silang pundo na tao eh. 5 million na lang, from 6 million, 5 million na lang yata ngayon. At pwedeng manalo pa yan, di ba? Kung buboto lahat yan, ay pwedeng manalo si Kibuloy, plus bibili pa sila. Bibili sila sa ibang sekta ng mga tao, doon sa kabundukan, bibili nila. Bibili ng boto, kaya pwedeng manalo nga yan. Kaya yan ang babantayan ng gobyerno. Ipatawag yung chairman of Comelec, yung pinaka-head sa Comelec, ipatawag yan, ipa-review, at sabihin na huwag silang tumanggap ng anumang pampadulas galing sa grupo ni Kibuloy. Baka nakatanggap sila eh, kaya ganyan, tanggap ka agad, pasado ka agad si Kibuloy. Alam naman nila na maraming talagang kaso, para namang hindi sila nakatira sa planetang Earth, di ba? Parang hindi Pilipino eh. Pati bata, alam mo ang pangalan na Kibuloy. Lalo na sila ay Comelec. Dapat i-review nila ang mga kandidato diyan. Kung ako itatakbo diyan, sigurado ako yung nuisance, di ba? Nuisance candidate ako. Pero si Kibuloy hindi nuisance. Naku, grabe. Okay, tapusin na natin ang video. So, ang tinutumbok po nito, sir, ay pwedeng disqualification. Ayon kay Attorney Matula, hindi sila pumirma sa grupo ni Kibuloy sa ilalim ng Workers and Peasant Party o WPP. Ayon naman kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, may dalawa daw na grupo agad na nagsumite ng signatory sa ilalim ng nasabing partido sa kanilang ngayong law department. Kaya reresolbahin ng komisyon kung sino sa dalawang paksyon ang karapat-dapat na pumirma sa kona ng religious leader. At pagkatapos nga aga ng COC filing, ayon pa kay Chairman Garcia, ay titingnan naman nila ngayon, i-evaluate nila kung sino-sino sa mga naghain ang posibleng maituturing na nuisance candidate o ito yung mga tumatakbo dahil lamang ang layon ay manggulo o lituhin ang mga botante. Okay, yan ang tama. I-review niyo muli yung mga COC diyan. Lalo na yung kay Kibuloy, alam nyo naman na napakaraming kaso at kontra pa yan ng Pangulo ng Pilipinas. Kaya kung anong mangyari kung tawagan kayo ni PBBM diyan sa opisina nyo, pupuntahin kayo sa Malacanang, di ba? Baka matanggal pa kayo diyan sa kinaupuan nyo. Kasi hindi kayo nag-ano eh. Hindi nyo binabasa ang approve lang kayo, yung law department nyo, parang walang attorney. Alam nyo naman, ay nako, baka pala ano ito eh. Baka membro pala ito ng QJC ang mga attorney dyan eh. Baka kabaro yan ni Mark Tolentino. Kaya pasadong-pasado, pasok si Kibuloy sa pagiging kandidato as a senador ngayong palapit na eleksyon. Well, mga kababayan, mga cart lover, comment nyo lang ang inyong saloobin sa ating comment section down below. Huwag mahiya, comment lang. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag din kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Ako nagpaalam na. God bless the Philippines.